Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Baha ang resulta ng pagulang dulot ng shear line at low pressure area o ang dating bagyong Wilma sa Kabikulan. Nasira ang ilang struktura sa kasagsagan ng masamang panahon. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Bagsak ang tulay, hindi kinaya ang pressure ng tubig. Sa tindi ng sama ng panahon, bumigay ang bahagi ng isang spillway sa Virac, Catanduanes. Rumaragas ang tubig habang patuloy ang ulan. Maparaan talaga mga tagadugi. Dahil hindi madaanan ng mga motorista, tulong-tulong ang ilang residente na maitawid ang maliliit na sasakyan. Panawagan ng ilang lokal na opisyal, mapaayos agad ang nasirang spillway. Tila nagkaroon naman ng waterfall sa Barangay Santa Rosa sa bayan ng Viga. Dulot yan ng tubig mula sa spillway na umabot na sa mga kalsada dahil sa malakas na ulan. Sa Panganiban, Catanduanes, gumuho ang bahagi ng kalsada sa Barangay San Miguel dahil din sa malakas na ulan. Pinag-iingat ang mga motoristang daraan doon. Patuloy ang pagkukumpuni sa nasirang bahagi at maglalagay ang lokal na pamahalaan ng early warning devices sa paligid. Bumaha naman sa iba't ibang bahagi ng Karamuran, Catanduanes dahil din sa masamang panahon. Pinasok na ng tubig ang ilang bahay roon. Patuloy ang pag-monitor ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon ng mga residente. Natabunan naman ang isang bahay sa Barangay Buhatan sa Santo Domingo, Albay dahil sa landslide. Kita sa lugar ang maputik na daan at mga nabuwal na puno. Walang nasaktan sa insidente dahil nakalikas agad ang mga nakatira sa natabunang bahay. Nalubog naman sa baha ang isang paaralan sa Santa Elena, Camarines Norte. Ayon sa ilang grupo, maraming gamit doon ang napinsala. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa ang low pressure area o ang dating Tropical Depression Wilma. 2 beses ito naglandfall sa Visayas bago humina at naging LPA. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ng LPA ang Mimaropa Region at Western Visayas. Sa ngayon, namata nito mahigit 200 kilometro timog ng Cuyo, Palawan. Bukod sa LPA, 3 iba pang weather systems ang magpapaulan sa ilang panig ng bansa. Shear lines sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Quezon Province. Easterlies naman sa Bicol Region. Habang hanging amihan dito po sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Cagayan Valley Region, Central Luzon at Calabarzon. Ang buong Mindanao at ilan pang panig ng Visayas mas makaaasa sa maayos na panahon ngayong Lunes pero posible pa rin ang local thunderstorms. Nasawi ang isang senior citizen sa sunog na sumiklab sa barangay Muntindilaw sa Antipolo, Rizal. Nasa 30 pamilya ang apektado ng sunog. Balitang hatid ni EJ Gomez. Di ba lang para sa fire truck? Para makargahan nun. Malaking apoy ang gumising sa mga residente ng isang subdivision sa Sitio Bulao, Barangay Muntindilaw sa Antipolo City bago mag-alas 12 kagabi. Tanaw ang naglalagablab na sunog mula sa kalapit na barangay. Umabot sa ikalawang alarma ang apoy. Ibig sabihin, hindi bababa sa 8 mga truck ng bumbero ang kinailangang rumisponde. Ayon sa isa sa mga naapektuhang residente, nahirapan silang lumikas lalo't bata pa ang kanilang mga anak. Tanging birth certificate lang daw ng pamilya ni Virgie ang naisalba nila. Muntikan na po maiwan yung anak kong isa, 5 taon po. Binalikan po namin yung anak namin, tapos inablot na lang kami ng mama. Sobra po masakit. Nadurog po yung mga gamit namin doon, walang natira, walang nasalba. Wala rin daw naisalba kundi ang kanyang cellphone at wallet, ang 78 anyos na si Lolo Armando. Ginising ako nung apo ko. Ay paglabas namin, nagliliab na. Ay sabi ko, tubig. Sabi nung pinutulan daw ng kuryente. Tapos gumamit ng kandila.
Ayun, doon daw nag-umpisa. Problema namin nga ngayon, magpapasko, saan kami matutulog. Bahay namin ay sunog lahat. Ilang oras namang naghintay si Rodel sa paghahanap sa kanilang naiwang 73 anyos na nanay. Mag-aalas 4 kanina nang kinumpirma ng Bureau of Fire Protection ang natagpo ang sunog na bangkay ng biktima. Ano kami ng mga tubig sabi sa bahay nila para maisalba pa po. Kaso wala na po, sobrang lakas na po ng apoy. Siguro po tulog na tulog po. Saka ulyanin rin po. Mahirap po. Biglaan po yung nangyari. Gabayan na lang po niya po kami magkakapatid. Ang estimate namin na area nung nasunog nasa 500 square meter. Tapos nasa 32 to 35 na families yung affected. Totally burned. Estimate po siguro mga 100 individuals, more or less. Ang challenge po nito, sa looban tayo, masikip ang daan. So nahirapan ng mga bumbero kasi maraming subdivision sa area. So iba't iba yung napasukan, pati nga ako na-delay din ng pagpasok. Inaalam pa ng BFP ang pinagmula ng sunog, gayon din ang halaga ng pinsalang dulot nito. Pasado 1:30 ng madaling araw kanina nang tuluyang naapula ang sunog. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hindi man direktang naapektuhan ng bagyong Wilma, kabi-kabilang pagbaha ang naranasan sa ilang lugar sa probinsya ng Quezon. Chris, anong sanhin ang masamang panahon doon? Rafi, ayon sa Pag-asa, epekto ng shear line ang nararanasang masamang panahon sa Quezon Province. Sa bayan ng Pitogo, nalubog sa baha ang National Road at hindi nadadaanan ng mga motorista. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa kalsada. Pinahari ng ilang bahagi ng Lopez. Habang sa Gumaca, bumigay ang isang hanging bridge na nagkokonekta sa Pitogo dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa ilog. Walang naitalang nasawi o sugatan sa mga pagbaha. Nasunog naman ay kalawang palapag ng satellite office ng lokal na pamahalaan ng Alfonso Castañeda na nasa bayan ng Bayumbong sa Nueva Vizcaya. Batay sa inisyal investigasyon ng Municipal Fire Marshal, nagmula ang apoy sa nag-overload umano na saksakan sa isa sa mga silid sa naturang gusali sa barangay Magsaysay. Mabilis ding kumalat ang apoy dahil sa kalumaan ng gusali at gawa sa light materials ang kisame nito. 6 na kwarto ang nasunog, kabilang sa mga natupok ang ilang gamit ng mga estudyante nanunuluyan doon at kalahok sa Provincial Athletic Meet sa lalawigan. Walang nasaktan sa insidente. Inabot ng halos 1 oras ang pag-apula sa apoy. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Alfonso Castañeda kaugnay sa insidente. Beep, beep, beep mga motorista, may taas presyo sa gasolina simula po bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 1 peso and 20 centavos ang dagdag sa mga kada litro ng gasolina. Wala namang pagbabago sa presyo ng diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunsod ang galaw sa presyo ng pag-atake ng Ukraine sa oil infrastructure ng Russia, pati ang tumataas na tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela at ang surplus o dami ng supply ng langis. Sa ibang balita, sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na lumabas na ang arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Sa isang Facebook post, pinayuhan ni Roque si de la Rosa na huwag anyang magpakidnap at igit ang karapatang may harap muna sa isang korte sa Pilipinas. Hindi naman ipiniliwanag ni Roque kung saan niya nalaman na may arrest warrant para kay de la Rosa. Sinusubukan pang kunin ng pahayag ng Department of Justice kaugnay sa mga sinabi ni Roque. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang unang nagsabi nitong Nobyembre na may arrest warrant na para kay de la Rosa pero sinabi ni Remulla kalaunan na unofficial copy yun. Nauna nang iginit ng kampo ni de la Rosa na walang basehan ng gobyerno ng Pilipinas para isuko siya sa ICC. Si de la Rosa iniuugnay sa extrajudicial killing sa war on drugs noong Administrasyong Duterte dahil siya ang PNP chief noon. Patay ang isang rider matapos tambangan sa Taguig. 2 kaibigan ng biktima ang naaresto matapos makita sa kanila ang nawawalang bag at baril ng biktima. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Huli kamang pananambang sa isang motorcycle rider sa iskinitang ito sa barangay Bambang, Taguig, pasado 9 kagabi. Sumulpot ang 2 lalaki na parehong armado.
Tinarget nila ang rider na natumba sa kalsada. Kahit nakahiga na, binaril pa siya uli ng isa sa mga salarin na agad ding tumakas. Tinangka naman ng isa pang salarin na tangayin ng motorsiklo ng biktima. Makikita na bumunod din ng baril ang rider. Doon na nawala sa eskinita ang natitirang salarin. May binaril po daw na tigabangbang. Nung paglabas ko, may nakabulakta. At tumawag agad ako ng ambulansya. Walang ambulansya, nakadispatch. Kaya yung tricycle lang tinawag ko. Wala, dead on po daw Arrival po daw Kalaunan dumating ang ilang kakilala ng binaril na rider. Naisugod pa sa ospital ang rider pero idineklarang dead on arrival. Agad pinoseso ng SOCO ang crime scene para sa ballistics. Natuklasan nilang nawawala ang bag ng rider pati ang baril niya. Inaresto ng mga otoridad ang dalawang kaibigan ng biktima na unang nakakita sa kanya matapos ang pamamaril. Depensa nila i-turn over daw nila ang bag sa barangay. Binibigay ko po yung bag na ayaw po kuhanin dahil nangangatog po, bubuhatin niya daw yung anak niya. Kaya ang ginawa ko po, hindi ko po alam gagawin ko puro sa bag na po yun, di kaya po inuwi ko po. Tapos, bababa na po kami, dumating po yung mga pulis, pupunta sana po kami ng barangay po para i-surrender po yung... So, surrender po namin. Naisip ko na lang pong kuhain yung bakal, baka mamaya po may iba rin makakuha. Pero may balak naman po talaga i-surrender. Marami naman pong nakakita na ako yung dumampot. Hindi wala po naman ang balak. Hindi nagbigay ng panayam sa harap ng kamera ang pulisya, pero anila, posibleng maharap sa reklamong obstruction of justice ang dalawang kaibigan. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pamamaril, maging ang pagkakalanlan ng mga gunman. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. It's a brand new week mga mare at pare. Kindness starts with me. Yan ang mensahe ng newest campaign ng Sparkle GMA Artist Center. Change begins when you choose to care. Join us in making a difference. #ClickKindness. Sa pangunguna ni Asia's multimedia star Alden Richards, nagsama-sama ang ilang Sparkle at Kapuso artists sa pagbibigay ng best practices sa paggamit ng social media at kung paano magagamit ang online platforms sa pagbuo ng harmonious community. Chika nila magagamit sa self-improvement ang constructive criticisms, pero kailangan itong kilatisin lalo kung paninira lang ang layo nito. Hanggat maaari, huwag nang pansinin o di kaya'y i-delete agad ang nasabing paninira. Dapat ding maging compassionate at sensitive online dahil hindi natin alam ang pinagdaraanan ng bawat isa. Speaking of kindness and giving back, isang caravan ang inilunsad ni Alden bilang parte ng kanyang 50th showbiz anniversary. 3 charitable institutions ang pinili mismo ni Alden at inikutan nila ng kanyang team at inalam ang kanilang mga pangangailangan. Kabilang dyan ang Tahanang Walang Hagdanan at East Avenue Medical Center Orthopedic Department. Sa Philippine Animal Welfare Society naman, sako-sakong cat at dog food ang maagang pamasko ni Alden sa mga hayop na nakabonding niya roon. Kumusta naman ang paghahanda ni Alden sa kanyang fan meet this coming Saturday? Yes, we're ready for December 13. Excited na kami. Of course, excited na rin ako lalo na to do an event kung saan ako lumaki and to give back to the people who have been there for me since I started. Let's all walk down memory lane and at the same time celebrate life and celebrate it with a purpose and gratitude. Abot muli rito sa Metro Manila ang lamig na dala ng hanging amihan o northeast monsoon. Nakapagtala ang Pag-asa ng 24.5 degrees Celsius na minimum temperature dito sa Quezon City ngayong Lunes. 16.8 degrees Celsius sa City of Pines sa Baguio. Umabot pa yan sa 13.6 degrees Celsius kahapon ng umaga. Hindi lang malamig na temperatura ang bitbit ng amihan kundi ulan. Inaasahan yan dito sa NCR, Ilocos Region at malaking bahagi ng Cagayan Valley Region, Central Luzon at Calabarzon. Dalawa pa raw na big fish ang malapit ng kasuhan kaugnay sa issue sa flood control projects ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Isa sa kanila, incumbent o kasalukuyang senador. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Kasunod ni Zaldico at Sara Diskaya, may 2 pang malaking isda ang malapit ng sampahan ng kaso ng Ombudsman dahil sa issue ng korupsyon sa flood control projects.
Sinabi yan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang radio program. Of the big fish, may isa tayong tingin ko hinog na hinog. Pasok na. May isa pa na yung PI na delay ng konti, pero malapit na rin yun. Marami pa tayong ibang inaay na ibang cases. Kaya within the next few days, marami ipa-file. Sandigan tsaka sa RTC. Regular. Sa RTC. Kasi kagaya nung Diskaya. Walang binigay na pangalan si Remulla pero sinabi niyang sumulat siya kay Senate President Tito Soto para pigilang makalabas ng bansa ang isang senador. Sumulat din ako kay Tito Sen na wag nang bigyan ng travel authority. Ibig sabihin, senador yan. May isang nakaupo. Isang nakaupo. Wag muna. Ano pa ang clue mo? Anong clue? Tatlo. Kaya lang, yung isa kasi mahihinog na eh. Wala muna, wag muna. Ngayon. Pero yung isa nakaupo, hinog na. Oo, isa. Pero sabi ni Senate President Soto, hindi niya pa natatanggap ang sulat ni Remulla. Hindi anya required kumuha ng travel authority ang isang senador kung personal ang biyahe. Sabi ni Soto, sa polisiya ng Senado, official travel lang daw ang kailangan ng approval ng Senate President. Pero iba ang opinion dyan ni Remulla. When you join government, you surrender your right to travel. And even your personal travel, you need a travel authority. Si dating Senador Bong Revilla na iniimbestigahan din ng ICI, sinabi naman sa isang pahayag na ginagamit daw ang kanyang pangalan para malihis sa katotohanan. Hindi raw siya umurong noon at hindi uurong ngayon. Aniya, nasa panig niya ang katotohanan. Sinabi rin ni Remulla na under investigation si dating Undersecretary Terence Calatrava. Wala siyang binigay na detalye kaugnay nito. Nag-resign si Calatrava bilang Undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas na idinawit din ng mga Diskaya sa pagkubra ng kickback sa mga flood control project. Kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang kondo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si at saka yung kasama pa po si Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Calatrava. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, naglabas na ng nasa 1,500 special permits ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan ay para tugunan ang demand sa mga pampasaherong bus ngayong Christmas season. Ayon sa LTFRB, epektibo ang special permit mula December 15 hanggang January 16, 2026. Nagdadagdag na rin daw ng mga Transport Network Vehicle Service o TNVS sa mga airport para sa mga parating at paalis na pasahero. Una nang iniutos ng Department of Transportation sa LTFRB ang pagpaparusa sa anumang taxi o TNVS driver na tatanggi sa pasahero o magka-cancel ng book trip sa dahilang mabigat ang trapiko o malayo ang destinasyon. Abiso sa mga kapuso nating motorista sa Metro Manila, pwede nyo nang makita ang ebidensya ng inyong traffic violation sa No Contact Apprehension Policy. Kabilang yan sa mga bagong feature ng May Huli Ka website ng MMDA. Balitang hatid ni Von Aquino. Kita sa mga litratong ito na kuha ng mga CCTV camera ng MMDA ang mga motoristang gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Meron ding hindi naka-seatbelt. Mga halimbawa ito ng mga ebidensya ng traffic violation sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP na kabilang sa mga bagong makikita sa mayhulika.mmda.gov.ph website ng MMDA. Kung magche-check lang ng violation, ang plate number at MV file number lang ang kailangang ilagay. Pero para magamit ang lahat ng bagong features, kailangang mag-register. Isa sa mga bagong pwedeng magawa sa website ang pag-contest o pag-question sa itinag na violation. Pwede yan gawin mismo sa website sa pamamagitan ng e-contest option. Gumawa ng ticket at ilagay ang lahat ng detalye at i-upload ang lahat ng required na dokumento. May TAD officer na po na magre-review niyan ng inyo pong rason kung bakit hindi kayo dapat ma-issuehan ng ticket. Ino-notify po kayo kung kailangan mag-hearing through na rin po yan, Zoom meeting. Kung hindi lang iisa ang sasakyan, pwedeng i-register ang mga ito sa iisang account para isahan ang notification sakaling may paglabag. Ang multa sa inyong paglabag, pwede na ring bayaran sa pamamagitan ng isang e-wallet app.
Ayon sa MMDA, gumagamit sila ng 186 AI cameras, 348 CCTV cameras at 100 body-worn cameras sa panguhuli para sa NCAP. Madaragdagan pa nila ito habang patuloy ang paglalagay ng mga CCTV. Sa datos ng MMDA as of November 30, umabot na sa mahigit 250,000 ang naitala nilang traffic violations. Nasa 119,000 lang dito ang validated. Ito po ay about 47% ang confirmation. Marami po dyan ay na-invalidate hindi dahil sa mali yung panguhuli, dahil medyo lenient pa rin po tayo. Particularly doon sa mga areas na medyo may konti pang conflict or issues regarding signages or other issues. Sa tansya ng MMDA sa weekend, sa susunod na linggo hanggang sa December 20, ang peak ng mga babiyahe para sa Pasko at handa raw sila sa Christmas rush. Pero sana raw ay huwag ding dumami ang mahuhuling traffic violators. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli sa Tarlac City ang isang babaeng wanted sa illegal recruitment ng isang minor de edad para magtrabaho umano sa isang bar sa Marikina. Ang akusado itinanggi ang paratang. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa Tarlac City nahuli ng mga operatiba ang babaeng akusado sa pag-recruit umano sa isang menor de edad para magtrabaho bilang isang entertainer sa Marikina City. Ayon sa pulisya, Marso 2020 nang mangyari ang pag-recruit at pagpapasayaw sa biktima. Ito ay kanyang hinair, pero nung nandito na po sila sa kung saan dapat magtatrabaho yung ating biktima, against her will po, siya ay pinasayaw live at pinaalis ang mga saplot isa pong disco house. Oktubre ngayong taon inilabas ang arrest warrant laban sa akusado na nagtaguraw matapos siyang ireklamo ng 17 anyos na biktima. Itinanggi ng 35 anyos na si alias Mami Marie ang paratang. Di raw niya alam na menor de edad ang babae na nagmakaawa pa raw sa kanya na mabigyan ng trabaho. Hindi rin daw niya pinilit ang babae na magsayaw ng walang saplot. The time na nagsasayaw na po yun yung babae po. Medyo nakainom na rin po siya nun. Hindi naman ako yung nag-utos sa kanya na magubad siya, kusa niyang ginawa yun. Kaya ko lang naman siya pinayagan nung gabi na yun. Kasi nakikiusap siya na wala na siyang pamasahe pag uwi niya ng Valenzuela. At saka sabi niya may baby daw siyang binubuhay. Sa custodial facility ng Marikina Police na kadete ng akusado, sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Naramdaman din sa Balamban, Cebu ang masamang panahong dulot ng bagyong Wilma na naging low pressure area. Cecil, ilang barangay ang binaha doon? Rafi, 3 barangay ang binaha sa Balamban dito sa Cebu ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kita sa isang video na hawak kamay ang ilang residente habang tumatawid para hindi matangay ng rumargas ang tubig. Sa ibang bahagi naman ng bayan, isang kotse ang natangay ng baha at nahulog sa bangin na may lalim na hanggang 30 talampakan. Sugatan ang driver na agad namang narespondihan. Sa Cebu Trans Central Highway, nagkaroon naman ng landslide. Patuloy ang clearing operations doon. Ayon sa Balamban MDRRMO, 80 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa bayan. Patay ang isang senior citizen matapos magulungan ng pison sa Tantangan, South Cotabato. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sana ang 70 anyos na biktima matapos magsimba sa barangay New Cuyapo. Tumawid siya sa bahagi ng kalsadang may kinukumpuni nang biglang umatras ang pison na ginagamit sa pagpapatag ng aspalto. Hindi umano napansin ng operator ang tumatawid na biktima. Wala din daw ibang nakapansin o nakapagsenya sa operator na may tumatawid sa nasabing kalsada. Hawak na ng pulisya ang driver ng pison at ang heavy equipment. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Patay matapos malunod sa creek ang isang binata sa Caloocan.
Ayon sa barangay, nabuyo lang ang biktimang tumalon sa creek. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Wala ng buhay at palutang-lutang kasama ng mga basura sa creek nang matagpuan ang 20 anyos na lalaki sa barangay 176B, Caloocan. Ayon sa barangay, maulan at malakas ang ragasan ng tubig sa creek nang tumalon doon ang lalaki. Nagkaroon po ng buyuan na tumalon, samantalang yung mga taga lugar doon, kabisado po nila na may kakapitan. Ito naman po si biktima, hindi po niya alam yung lugar. Kaya po nung tumalon siya, hindi na po niya na yung sarili niya. Sinubukan pa raw siyang isalba ng isa sa mga bata sa lugar, pero hindi na nakaya. Ayon sa kaanak ng biktima, ang paalam lang daw niya noon, bibisita sa bahay ng girlfriend niya. Nag-chat po yung girlfriend niya na tumalon daw po yung kapatid namin. Nakiligo daw po siya sa mga kabataan na tiga doon sa area na yun. 2 araw siyang hinanap ng mga otoridad. Sinuyod nila ang bahagi ng creek na dumadaloy patungo ng Bulacan. Sa tagal po ng hinanap namin, lahat ng nilakbay po namin is pagdating po namin doon, masakit. Sobrang sakit po nang makita po siyang okay po siya nung umaga. Pagdating po ng ilang araw po, makikita na lang po pala siya sa tubigan na lumulutang po. Ayon sa barangay, hirap silang kontrolin ang mga pumupunta sa creek. Patuloy daw ang pagpapaalala nila na iwasan ang pagtalon doon. Bukas po kasi siya sa magkabila ang barangay. Kaya nahihirapan din po kami na mag-control sa mga tao at mga kabataan. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga Mares, 17 days na lang bago ang Pasko, dumarami pa ang mga nagbubukas na Christmas pasyalan sa ilang probinsya. Pasyal tayo sa balitang hatid ni JP Soriano. Makulay at nagniningning sa gabi ang pasyalang ito sa Candon, Ilocos Sur. Dinarayo ang Christmas Village na libre sa lahat. Perfect sa young ones at mga young at heart. Lalo't ang ilang pailaw tila mga higanting candy. Ang higanteng Christmas tree sa San Fernando City, La Union, hitik sa 900 parol. Nagawa ng mga persons deprived of liberty o PDL. Selfie-worthy ang tampok nitong Tunnel of Light. Level up ang saya dahil sa carnival rides at food bazaar. Hawig naman sa Super Trees ng Singapore ang Christmas display sa Lasam, Cagayan. Agaw pansin ang kanilang Hobbit House, pati na rin ang higanteng Christmas tree. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang hinihinalang leader ng isang teroristang grupo sa Mindanao matapos makaengkwentro ang militar. Detalye niyan sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Rafi, truck ng mga sundalo ang pumasok sa barangay Satan, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur kahapon matapos makatanggap ng impormasyon na doon nagtatago ang matagal na nilang hinahanap na leader ng umano'y teroristang grupo na Dawla Islamiyah. Gumamit din ng armored personnel carrier sa operasyon. Nang makita na ang kanilang target sa kanyang bahay, sandaling nagkaputukan na nauwi sa pagkamatay ni Ustad Muhammad Usman Sulaiman, ang amir o top leader ng Dawla Islamiyah Hasan Group. Ayon kay Brigadier General Edgar Cato ng 601st Brigade ng Army, 2 minuto lang tumagal ang operasyon kung saan isang sundalo ang nasugatan. Na-turn over din daw agad sa mga opisyal ng barangay ang napatay na suspect. Sabi ni Cato, si Sulaiman ay bomb expert at sangkot sa mga serye ng boss bombing sa Central Mindanao mula 2022 hanggang 2023. Sabi naman ni Major General Jose Vladimir Tagara, commander ng 6th Infantry Division, na malaking dagok sa teroristang grupo ang pagkamatay ni Sulaiman. Ito na raw ang panahon para sumuko ang iba pang titirang miyembro ng Dawla Islamiyah. Rafi? Maraming salamat, June Veneracion. Gagamitin daw ng PhilHealth para mapabuti ang kanilang serbisyo at benepisyo ang 60 bilyong pisong pondo nito na ipinababalik ng Korte Suprema. Ayon sa PhilHealth, kabilang rito ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Program. Matatandang noong 2024, ipinare-remit sa PhilHealth ang halos 90 billion pesos na sobra umunong pondo ng ahensya.
na-remit sa National Treasury ang naunang 60 billion pesos. Ang halos 30 billion pesos naman hindi natuloy dahil nag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order. Sa desisyon ng SC, idineklara nitong walang bisa ang special provision sa 2024 General Appropriations Act at Department of Finance Circular na naging basihan ng paglipat ng 60 billion pesos sa National Treasury matapos makita ng grave abuse of discretion ang pagpapatupad nito. Bukod sa pagbabalik sa PhilHealth ng 60 billion pesos, tuluyang ipinagbawal ng Korte Suprema ang paglipat ng natitira pang halos 30 billion pesos mula sa PhilHealth. Immediately executory ang utos ng Korte. Ito ang GMA Regional TV News. Isang sawa ang hinuli ng mga residente sa kasagsagan ng pagbaha sa Legazpi, Albay. Nagpupumiglas ang sawang yan na nakita ng mga residenteng lumalangoy sa baha sa barangay Maoyod, Poblasyon. Muntik para makapasok sa bakuran ng isang bahay ang ahas kaya pinagtulungan na itong hulihin ng mga residente. Na-turn over na ang sawa sa Albay Park and Wildlife. Nakakulong na si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Correctional Institution for Women o CIWS sa Mandaluyong. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, Biyernes ng gabi nang ilipat si Guo at dalawa pa niyang kapwa-akusado mula sa Pasig City Jail. Sa CIW, ipinakulong ng Pasig Regional Trial Court si Guo matapos mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking at sinintensyahan ng life imprisonment. Kaugnay ito sa mga illegal na gawain sa niraid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac noong 2024. Sabi ng BGMP, 60 araw munang mananatili si Guo sa reception ng Diagnostic Center bago ihalo sa iba pang nakakulong sa CIW. Huli kamang paghabol ng mga lalaking yan sa isa pang lalaki sa Kagitingan Street sa Barangay Muzon sa Malabon Lunes noong nakaraang linggo. Maya-maya, tumakbo sila pabalik. Hinabol na pala sila ng lalaki na may dalang baseball bat. Ilang sandali lang, sinagasaan siya ng motorsiklo na nakabuntot pala sa kanya. Nang tumilapon, doon na siya pinagtulungang gulpihin. Ayon sa pulis, hinataw din siya ng baseball bat sa ulo. Sinugod sa ospital ang biktima pero binawir ang buhay nitong Biyernes. Naaresto na ang isa sa mga sangkot sa paggugulpi na sinusubukan pang kunan ng pahayag. Pinaghahanap na ang iba pang suspect. Maharap sila sa reklamong homicide. Sa iba pang balita, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si Janet Lim Napoles at iba pa sa 6 na courts ng graft at 6 na counts ng malversation of public funds kaugnay sa Priority Development Assistance Fund. Reclusion perpetua ang sentensya kay Napoles at ilan pang akusado sa 2 counts ng malversation. Batay sa Revised Penal Code, yan ang parusa kapag lampas 8.8 million pesos ang pondong nawaldas. Hanggang 17 taong pagkakakulong naman ang sentensya kina Napoles sa 3 counts ng malversation kung saan tig 8 million pesos na pondo ang hindi nagamit ng tama. At hanggang 7 taong pagkakakulong para sa isang kaso kung saan 1 million pesos ang nawaldas. Pinagmumulta rin sila ng 44 million pesos para sa 6 na malversation cases. 44 million pesos din na may 6% interes kada taon ang pinasosori ng korte kina Napoles bilang civil liability. 6 hanggang 10 taong pagkakakulong naman ang sentensya kina Napoles sa bawat count ng graft. Ang mga kaso ay nag-ugat sa mga kickback mula sa pagpondo sa bogus non-government organizations ni Napoles gamit ang PDAF ni Noy Benguet Representative Samuel Dangwa na nasawi habang umuusad ang kaso sa Sandigan Bayan. Kinilala ng Presidential Commission for the Urban Poor ang mga tumutulong para umunlad ang buhay ng urban poor o yung mga maralitang tagalungsod. Ang pagbibigay ng natatanging Lingkod Maralita Award ay bahagi ng 2025 Urban Poor Solidarity Week. Kabilang ang Quezon City Government sa mga kinilala ng PCUP. Idinaos din ang Urban Poor Solidarity Week sa iba pang lugar sa bansa, kabilang nasa Cebu City, pati sa Samal Island sa Davao del Norte. Ginugunita ang Urban Poor Solidarity Week hanggang ngayong araw, December 8, alinsunod sa Presidential Proclamation No. 367. Ayon sa PCUP, layunin nitong palakasin ang ugnay ng mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor para tulungan ang mahihirap sa mga lungsod. Weather update tayo ngayong low pressure area na lamang ang bagyong Wilma
Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga po Sir Rafi at sa lahat po ng ating mga subaybay ngayong araw. Opo, magdudulot pa rin po ba ng mga pag-ulan ngayong low pressure area lamang yung bagyong Wilma? Yes po, no. Kasalukuyan pa rin nga nakaka-apekto itong low pressure area o dating si bagyong Wilma sa may Western Visayas at Mindanao. At inaasahan na bukas, yung epekto nito ay nandito na lang sa may Palawan at Calayan Islands. Posible po ba itong lumakas ulit at maging bagyo? Sa ngayon po, hindi na natin nakikita yung ganyang scenario. More likely ay patuloy pong hihina na nga to at malulusaw na bago pa makalabas ng Mga kailan po kaya ito lalabas ng PAR? Hindi na po natin nakikita na makakalabas to ng PAR. Parang malulusaw na po siya dito sa loob ng PAR po natin. Okay. Ano pong posibleng naka-apekto sa paghina ng bagyong Wilma? So unang-una po dahil prevailing yung ating hanging amihan, yung hangin po galing dito sa amihan, na-disrupt niya po yung pag-form o pag-organize ng mga convective clouds nitong si bagyong Wilma. Kaya tuluyan po itong humina. Aside from that, ay naka-apekto din po yung dry air na nanggagaling dito kay amihan. Kaya na-lessen yung moisture dito sa sirkulasyon nitong si bagyong Wilma. Ano pong tsansa na magkaroon pa ng isang bagyo bago matapos ang taon? Sa ngayon po ay at least for next week, wala po tayong nakikita na maaaring sumunod pa kay Wilma. So sana po magtuloy-tuloy na yung ganitong magandang forecast para makapagpahinga din po tayo sa sunod-sunod na mga bagyo. Yung lamig na nararamdaman na po natin na nag-umpisa na, hanggang kailan po kaya magpipik ito? Sa ngayon po ay patuloy pa rin yung northeast monsoon pero ang usual peak po kasi ng northeast monsoon natin ay by first quarter next year, every first quarter ng taon. So January, February, yan po yung nakikita nating peak ng northeast monsoon. Doon po sa mga lugar na talagang malamig, yung andap, yun yung inaabatan Saang areas po kaya tatamaan ito? Especially po talaga sa bahagi ng Cordillera, dyan po yung mga, dahil nga kabundukan, sasamahan pa ng malamig na panahon. So, expect po natin na especially itong papasok na nga na taon, especially nga by January, February, minsan umaabot pa yan ng March, ay meron po tayong ma-experience na below normal na mga lalamig na temperatura dahil nga po sa pagbugsungan nitong northeast monsoon. So usually Cordillera, maging dito nga po sa may Ilocos region and some parts pa ng Cagayan Valley, yan po talaga yung direktang nakararanas ng malalamig na temperatura. Ang pinakamalapit po na medyo malamig, ang Tagaytay, laging yun ang pinupuntahan. Pero sa may Taytay Rizal, malamig din po yung hangin. Pero dahil ho ba ito sa height nito o sa malakas na buga ng hangin doon sa area na yon? So kasalukuyan nga yung Rizal ay naapektuhan pa rin ngayon nitong northeast monsoon. Kasama ngayon yung Metro Manila. So hanggang Metro Manila po yung abot nitong lamig na ito nanggagaling sa area na yon? Yes po, tama po kayo, no? Malaking bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon, Northern Luzon, yan po ngayon yung sakop ng ating hanging amihan. Panghuli na lamang po, paalala lang siguro sa ating mga kababayan, yung mga lugar na pwedeng tamaan pa rin ng ulan. Ano pong paalala natin? So yung nakikita po natin na may mga malalakas na mga pag-ulan for today. Usually dito na nga ngayon yan sa may silangang bahagi ng Northern Luzon dahil nga po yan sa epekto ng shear line. At magtutuloy-tuloy nga po yung epekto ng shear line at least for the next 3 days. So inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan dyan since inuulan na po kahit meron pa yung bagyong si Wilma ay patuloy pa rin po yung pag-iingat, umantabay po sa Pag-asa and hourly naman po or every 3 hourly yung updates natin hinggil nga sa mga heavy rainfall warnings and patuloy din po umantabay sa mga weather advisory na nagmumula dito sa Pag-asa kasi everyday din po natin check yan kung magpapatuloy pa ba yung ganitong kalat-kalat na mga pag-ulan sa area po ninyo para magka-idea po at least kung for the next 3 days ina-expect ba natin na ihina or lalakas yung mga pag-ulan sa ating mga lugar. Mabuti na yung laging handa. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yes po, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Tinanggal na ayon kay Senador Ping Lacson sa bersyon ng Senado ng panukalang 2026 National Budget ang allocables
o anyay panibagong pork barrel. Bukod dito, inalis na rin daw ang ilang ayuda, pati iba pang item na pinupundohan sa ilalim ng unprogrammed appropriations, sabi ni Lacson. Hindi naman niya tinukoy ang halaga nito, pero ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, may halos 50 bilyong piso na inalis sa bersyon ng Senado na pondo para sa SAGIP o Strengthening Assistance for Government Infrastructure Program and Social Programs. Noong Huwebes, nang-aprubahan ng Senado sa ikalawang pagbasa ang panukala. Bukas, nakatakda itong isalang sa ikatlong pagbasa. Pagkatapos niyan, ay magkakaroon na ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee na ila-livestream sa unang pagkakataon. Ngayong lumalamig ng panahon, patok ng masabaw at mainit na pagkain. Oo, tama Kuya Rafi. Tinanong namin ng netizens, ano ang paborito niyong pagkain ngayong sweater weather? Para kay Wilma Kachin, arroz caldo na maraming luya ang paborito niyang pagkain tuwing malamig ang panahon. Yun, pantanggal sipon din yata Oo, yan. mukhang para sa atin. Correct. Ang sabi naman ni Poying miswa na may sardinas. Si Jeneline Libed naman, pares na hindi matabang at puro balat ng baka. Paborito naman ni Sunny Calooy ang tinola na bagong katay na manok at may unlimited rice. Sarap! Talagang nakaspecify. Oo. Bagong katay na manok. At unlimited rice. Rice is life. Para nga naman malambot, di ba, yung karne. Ikaw ko yan, paborito mong kainin pag Actually, yung kwan din tinola rin Tinola. Na maraming luya. Correct. Kailangan natin ng luya ngayon Malamig ang panahon, kaya yung boses natin. Matapos yung concert mo kagabi, di ba? Birthday kasi ni Maring Connie ngayon. Happy birthday, partner! Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Nasa Bangkok, Thailand ang ating delegasyon para sa Southeast Asian Games na magbubukas na bukas. Mula sa Bangkok, Thailand, may ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Rafi, andito ako ngayon sa Media Press Center sa Bangkok, Thailand. Ito po nakita nyo sa likod ko. Dito yung pwesto ng mga accredited media na magko-cover po ng SEA Games 2025 dito sa Bangkok. Isa po ang GMA Integrated News sa mga miyembro ng Philippine Olympic Committee Media na accredited mag-cover para sa SEA Games. Bukas po gaganapin yung parada o yung opening ceremony kung saan paparada yung mga atletang Pilipino. Mangyayari po yan sa Raja Mangala National Stadium bandang hapon. Dumating na rito sa Bangkok kahapon ang Philippine Cricket Team at ilan pang atleta. Sa kabuuan, mahigit 1,600 ang bahagi ng ating delegasyon na pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas mula nang sumali sa SEA Games. Sina Filipino tennis star Alex Ayala at Alas Pilipinas Men's Volleyball Team Captain Brian Bagunas ang mangunguna sa parade of athletes ng Team Pilipinas bilang flag bearers. Ayon kay Philippine Olympic Committee Chairman Abraham Bambol Tolentino, target ng Pilipinas na mahigitan ng overall ranking noong 2023 SEA Games sa Cambodia kung saan pang-5 ang Pilipinas. Mula po rito sa Bangkok, Thailand at bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, ako po si Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Marami pang horror movie fans ang nangilabot sa kapuso film na KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Present sa block screening sa Mandaluyong ang isa sa mga bida nito na si Sparkle actress Sanya Lopez. Personal niyang pinasalamatan ng kanyang ever-supportive fans at supporters. Chika ni Sanya, very fulfilling ang experience dahil nakasama niya si Kapuso multi-awarded journalist Miss Jessica Soho. Ito na raw ang pinakamagandang Christmas gift niya for 2025. Dumalo rin sa isa pang block screening ng pelikula sa Quezon City ang co-star ni Sanya na si Elijah Canlas. Hindi na rin pinalagpas ng fans at supporters ng aktor na maka-selfie siya. Sa isang sinihan naman sa Fairview, Quezon City, nagpunta si KMJS host at multi-awarded journalist Jessica Soho. Siya mismo ang nagbenta ng tickets at namigay ng free calendar sa moviegoers. Nilibre na rin niya ng tickets ang ilang staff ng sinihan. May maaga pamaskong tickets din siya sa ilang dumalo sa Holiday Bazaar sa isang mall sa Makati City.
O mga kapuso, huwag nang magpahuli, sugod na sa sinihan at manood ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Mga mare, may mensahe si kapuso actor Tom Rodriguez sa ex-wife na si Carla Abellana na ngayon ay engaged na sa kanyang non-showbiz boyfriend. Wish them well, and yun nga, I'm glad to know everyone is moving on. We all deserve it. Para kay Tom, close chapter na sila ni Carla. Hangad din daw niya ang wagas na kaligayahan para sa dating asawa. Dagdag pa nito, masaya siya na naka-move on na ang lahat. Umamin din si Tom na married na siya pero hindi na nagbigay ng karagdagang detalye. Mapapanood ngayon si Tom bilang si Gargan, ang Diyos ng kadiliman, kaguluhan at pagkawasak sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Ngayong nalalapit na ang Pasko, kabi-kabila na ang Christmas party at exchange gift. Ibahin ninyo itong pasahero at vendor sa isang bus sa Quezon City. Nag-exchange gift ng pagkain. Hindi gusto mo yan? Okay lang ba? Gina nakipagpalitan ng paninda si Kuyang Mani vendor sa pasaherong yan na may dalang pizza. Kwento ng uploader na si Marcus Di Matulak, kaibigan niya ang nakipagpalitan sa Mani vendor. Na-take out daw nila ang pizza mula sa isang birthday party. Kaya for the share din sila ng blessings nang manghingi si Kuya vendor. Mukhang satisfied naman ang dalawa sa kanilang naging food exchange. Kaya ang video may 4.7 million views na online. Trending! Ang galing, barter trade na yung dating. Mani kapalit ng pizza. Diyan naman nagsimula, di ba? Wala pang pera noon, nagbabarter lang tayo. Exchange lang ng mga goods. Mukhang nabusog naman sila sa pizza dun sa birthday party. Take out na lang nila yun eh. So may dessert na silang mani, di ba? Hindi lang natin nasabi, pero meron pa silang ibang take out for sure. Na hindi nakita ni Kuyang Mani vendor. Baka meron pa dyan, no? I-share nyo na yan. Pero ang ganda, no? Dahil syempre, Christmas is the season of giving and sharing. I-share natin ang blessing. Nakaka-good vibes. At muli, happy birthday, partner! Happy birthday, Maring Connie! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.